Masayang araw po, mga ka-PL. Ang pinaka masakit na salita para sa akin ay ang tawagin akong walang utang na loob. Lalo na walang katotohanan, pero kung totoo, edi may rese eh. Pero dito po sa video panonoorin natin, mga kababayan, abay walang kaabog-abog. Tinawag po ni Pastor Apollo Quiboloy si Da Junior na walang utang na loob. Para sa akin, kulang pa yun. Dapat dinagdagan mo pa, Pastor, na manggagamit si Bangag. O ito yung video. Panoorin po natin. Bago tayo magsimula, makisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan. Palike na rin po ang video. Maraming salamat. Magkikisuyo lang po. O eto na. Ang masakit na banat ni Pastor Apollo Quiboloy kay Da Junior. Bangag, manggagamit at walang utang na loob. Kulang na lang, traidor. O, ito na po. Ay, ito yung ano mo, Pastor, yung sinakyan mo. Yung private jet na yan. Sir, open field. Ito yun. Pinaanan natin. Ito yun, ano natin. Ito yun. Ito yung mahal. Ito yung mahal. Ito yung bangag daw. Yung friend. Yung kaibigan ni Pastor, oh. Palagi dumadaan dito yun. Yung walang utang na loob. Mukha pa lang Pastor, dito Pastor, tama na yung sinasabi mo eh. Wala talaga, noon pa pala talaga, ganun na eh. Picture. Anong year? 2010? Senatorial yan, senatorial. 2010, ayan. Pupunta siguro sa tuwing Ito yung mga gallery sa buhay ni Pastor Quiboloy. DXEX. Yung para pinaka-pope nila. Mas powerful pa yan sa Prime Minister. Sabi ng Joey's pastor. Oh. Mm, 2017. Ayan. Ito, si Bangag. Dami yan siya dito. Yan, lahat ng mga tauhan. Anggara. Si Chris. Nasaan si Tatay Digong dyan? Bago pumanaw si Juan. Susan Roses. Ay, dito si Tatay Digong sa kabila. Chris Aquino. Binay. Grabe. Inrele. Yan si Inday Sara. Lagi pala talaga pumupunta yan, Pastor. Daming picture ninyo eh. Laging walang tulog yan. Pati si Nugnog nandyan, oh. Amaro. Kompleto. Liberty, video. Dibo. Ito exclusive kay Tatay Digong, oh. Naintindihan ko ang saloobin ni Pastor, mga kababayan. Bakit niya tinawag na walang utang na loob si Da Junior? Madalas naman palang dumadaan si Da Junior sa kingdom.
baka ang dahilan sa kanyang mga kandidatura mula pa noon, senatorial, vice president, at baka ito rin, itong presidential. Sigurado tayo dyan kasi tinulungan nga sa ni Pastor At baka maliban dyan, meron pang mga espesyal na araw na dumadaan itong si Da Junior kay Pastor. So, ibig sabihin nito, mga kababayan, talagang magkaibigan si Pastor at saka si Da Junior. Para lang sa kanyang political career. Pero kay Pastor, totoong kaibigan ang turing niya kay Da Junior. Pero itong si Da Junior, ginagamit lang pala yata si Pastor. Kaya nga nasabi ko kanina, kulang yung sinabi ni Pastor na walang utang na loob. Dapat dinagdagan niya pang manggagamit at traidor. Ano tawag natin sa taong ganyan? O, di ba? Manggagamit at traidor. O, yung utang na loob, masakit na yan Pero tawagin kang traidor at manggagamit, mas masakit yan. Tulad natin, mga kababayan, nagamit niya rin po tayo. Siyempre, ibinoto naman talaga natin siya Di ba? Kaya nga, umabot ng ganon yung boto niya, 32. Pero, ayon kay Atty. Glenn Chong, kaduda-duda. Ayan. O sige, pagpalagay natin na talagang 32 million, 31 million ang naging boto niya. 32 pala kay Inday, sorry. Pagpalagay na lang natin na totoo yung 31 million na boto niya. Lahat po ng mga bumoto sa kanya, maliban sa nabudol, nagamit niya. Ayan, dahil doon sa sinabi niyang 20 pesos na kilo ng bigas kapag ka siya naging pangulo na. Kamusta ang bigas ngayon? Napakamahal na. 60 plus na po, mga kababayan. At di umano, magtataas pa ito. Tapos nagulat naman ako sa lumabas na bagong balita, mga kababayan, nakakuha ng mataas na rating si Da Junior. Paano nangyari? Ang bansa kamusta? Satisfaction rating, mataas siya, mga kababayan, pero ang nakakatuwa, bagsak siya sa Mindanao. Sa ano lang siguro, sa Luzon, hindi ko alam kung gaano ka taas naman na nakuha niya sa Visayas. Luto, wag nyo kaming pinagluloko. Parang luto yung lumabas sa survey. Paano nagkaroon siya ng mataas na satisfaction rating? Karamihan ng mga kababayan hindi satisfied sa pamumuno niya. Di ba? Ano to? Pinipihit nila, mga kababayan, yung totoong nangyayari sa bansa at pinipihit nila sa mabuti. Ganon? Ano ba nangyayari ngayon sa bansa? Hindi na ho natin kinakailangan isa-isahin. Dito na lang po tayo magbase sa mataas na presyo ng mga bilihin. Dumarami na naman ang droga sa bansa. Gurguran dito, gurguran doon. Tapos, biglang makakakuha ng mataas na satisfaction rating si Da Junior. Kalokohan. Pasensya na po hindi ko po sinisisi ang survey firm. Pero nakakaduda lang po talaga na ganoon kataas ang naging resulta. Hindi ho kapanipaniwala. Hindi naman po kasi tulog ang taong bayan Alam na po
namin kung ano ang nangyayari sa bansa. Lahat ng mga kababayan natin, gising na po sa katotohanan. Ayan. At napakasarap sa pandinig nung sinabi ni Pastor na walang utang na loob itong si Junior. Hindi lang walang utang na loob, kundi manggagamit pa. Ayos! Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.